Isang opinyon at pagbabahagi ng kanyang saloobin ang ibinahagi ng isang post hinggil sa grupo ng SB19. Sa kanyang panimula, sinabi niyang in an industry where your background stories can be your Achilles heel, I appreciate how these 5 men were courageous enough to be vulnerable and share that they are still a work in progress. Sinimulan niya kay Stel Ahero. Si Stel, siya yung tipong tao na noon ay gusto niyang makahelp sa kanyang family. Kaya naisip niya na mag-work sa ibang bansa para makatulong siya. Yung panganay sa magkakapatid, siya yung nagstay sa grupo nila. Thank you Stel dahil nagstay ka sa grupo nyo, buti na lang ay hindi ka nawala ng pag-asa. Yung tipong ikaw na lang yung lumalaban at napabalik sila. Kay Pablo naman, ay may naipundar silang negosyo na Habre de Grace Coffee Shop. Then, nakabili sila ng own car, etc. Gusto ni Pablo na kahit unti-unti, makatulong siya sa parents niya at sa mga kapatid din ni Pablo. Then, as a lead sa group nila, hindi naging madali para sa kanya kasi andyan yung judgment ng ibang tao at mahirap ito bilang leader. Yung pagkakamali ng members sa kanya lahat isinisisi. Like kapag na-late yung isang member, may mag-judge sa kanya. Na bakit ganito, late na naman siya. Ayon, yung mahirap sa kanya lahat yung sisi kapag late yung ibang member. Pero grabe din yung pinagdaanan ni Pablo as a leader, proud ako sa'yo. Kay Justin naman ay kinuwento nga niya yung pang-araw-araw niya na pamumuhay. Tapos, nung trainee day nila, gusto niya na sumuko. Pero tuloy lang, muntik nang mapalitan visual niya ni Ken Emelang. Pero na-convince siya ni Josh na sayang naman par, huwag kang sumuko. Sukong-suko na si Justin nung trainee nila kasi isa-isa na silang nababawasan noon. Then, parang hindi na nagwo-work yung group nila noon at kahit ganong mahirap yung situation nila dati, nagpatuloy silang naghanap sila ng way noon para ituloy yung nasimulan nila. Yung kay Ken about sa kanyang family, kinuwento rin ito ang hirap ng buhay nila. Pumunta siya ng Manila para mag-aral noon, then yung parents niya na nagtatrabaho sa ibang bansa, then si Ken siya yung kinuha ni Josh para mag-trainee. Sa Facebook lang nahanap ni Josh si Ken dati, pero grabe din yung story ni Ken kasi yung situation niya about sa kanyang family, then sa kanyang life, sayang kasi huminto siya ng pag-aaral, hindi niya na napagpatuloy. Si Josh kasi ay nag-convince sa kanya na what if kunin kita, then yung si Ken, sige par. Then sinagot na ni Josh yung pamasahe ni Ken papuntang Manila. Si Josh, grabe din ang hirap nung pinagdaanan ni Josh dito sa kanyang kwento. Sa podcast na hindi naging madali sa kanya. Yung hirap ng buhay nila nung bata siya, naranasan niya lahat na yung dati wala silang makain. Walang sumusuporta sa kanya. Then yung parents niya na broken family sila at ang hirap nun sa side ni Josh. Kasi yung feeling na nararanasan niya lahat nung hirap. Nung bata pa siya at buti na lang pinatawad niya na yung papa na iniwan sila. Pero grabe din yung naranasan niya sa ibang tao. Yung ang daming judge sa kanya, like si Ato, yung nang-bash sa kanya noon sa Wish Music Award. Hindi niya yun makakalimutan pero grabe yung trauma noon. Para sa kanya kasi, na manipulated siya doon pero pinatawad niya na rin si Ato noon. Ayaw ni Josh na maranasan lahat ng future na magiging anak niya na yung naranasan niya. Ayaw niyang iparamdam yung hirap na yon sa mga bata o sa mga magiging anak niya noong bata pa siya. Grabe Josh, yung story mo, tagos sa heart ko pero ang dami kong natutunan sa'yo. Salamat, sending hugs. Ito yung naging podcast before ng SB19 kung paano sila naging matatag sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Na dumadating yung panahon na talagang gusto na nilang sumuko dahil sila na lang yung natitira. Pero sila ay pinagtagpo-tagpo ng hirap ng buhay, ng pasakit ng tadhana, ng anumang problema na pinagdaraanan nila. Well, sabi nga kapag sumuko ka, edi ikaw ang talo. Kaya naman maraming 18 or fans ng SB19 ang humahanga sa kanila.
Pero syempre, the best ang ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Dahil tomorrow is not promised. Tanging ang Panginoon ang nakakaalam ng ating buhay at hindi natin to pwedeng ilagay sa ating mga kamay. Yan ang maganda sa SB19 dahil tuwing sila ay magkakaroon ng event or concert bago sila magsimula. Ibinibigay nila ang lahat para sa Panginoon. Tandaan natin na ang buhay natin ay ibinigay ng Panginoong Diyos. Kaya dapat siya ang laging naluluwalhati nito. At yan ang ating Showbiz Top Update. Images are all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe. And thank you for watching Showbiz Now.